Trabaho or cash assistance? Pabor ka ba na tanggalin na ang 4-piece at palitan na ng livelihood program? Ipapaliwanag ko sa inyo ang advantage at saka mga disadvantages nito. Alam naman natin na sa ngayon marami pa ring issue ang 4-piece at marami pa rin sa mga kababayan natin ang hindi napapasama sa listahan kahit na qualified sila, lalo na ang mga nasa malayo at mga nasa kabundukang lugar. Alamin natin ang pinagkaiba ng livelihood program at cash allowance ng 4-piece. So ano ba mas maganda at ano ang mga maitutulong nito sa mamamayang mga Pilipino? So una, ano ang livelihood program? Ito ay tulong para sa kabuhayan, pagnegosyo o paghahanap buhay. Halimbawa, magbibigay ng training ang DSWD sa paggawa ng produkto, mga starter kits, capital assistance at support sa negosyo. Mga advantage naman ng livelihood program. Nagbibigay ito ng kakayahan para magkaroon ng permanenteng kita o sariling negosyo. Nakakatulong din sa pagpapalago ng skills, yung inyong pagkakaalam at entrepreneurship. Hindi puro gastusin lang, nag-i-invest sa kakayahan ng tao. Pwede maging sustainable na pangmatagalan ng income. Ang mga disadvantages naman nito, so hindi agad nakikita ang kita at maaaring matagal bago kumita. Kailangan ng dedikasyon, oras at pagsisikap. May risk din na hindi maging successful ang negosyo o hanap buhay at maaaring kailanganin pa ng dagdag na kapital o suporta. Pero conditional po yan. So, ibig sabihin, ang livelihood program ay mas pang long term, pang matagalan po yan. Kailangan ng skills at potential sa sariling kita. Kailangan ng effort at risk. Nasa pagsisikap lang yan at kung gusto mo talagang umasenso. So, susunod, ano ang 4-piece cash allowance? Ito naman ay ang direct cash assistance sa mahihirap na pamilya para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, edukasyon ng mga bata at kalusugan. Ano naman ang mga advantages nito? So, agad na tulong sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakatulong sa basic needs gaya ng pagkain, gamot at school supplies. Simple at madaling gamitin, hindi na kailangan magnegosyo, walang kahirap-hirap, di ba? May kondisyon na nakakatulong sa edukasyon at kalusugan ng mga anak. Yan yung conditional cash transfer. Ang mga disadvantage naman, hindi pang matagalan. Maaring magastos agad at hindi nagre-regenerate ng sariling kita. Dependent po ang pamilya sa tulong ng DSWD at walang sariling hanap buhay. Hindi nagpo-provide ng skills o negosyo. May hinahanap ng mga dokumento at mga requirements. Yan yung kailangan mo pang sumunod sa rules and regulation.